Malakit sabay na sa tanang Diyos gawa ng kaaway mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! Amen! Praise the Lord! Amen. Praise God. The highest praise, honor, glory, majesty is given to our loving God. Kung may paggalang sa ating magulo sa mga pinoon, ating nalalagay ito araw-turo, beloved pastor, evangelist, well stand of madam, sa pastor, lina ko muna madam, mga ating salat ng beloved Almeida family, aming kagagawa, kamaral, mga awitan, managdag, kami amin, the blessing of the Lord be with us. Our text, Jeremiah 31 verse 3. Ito ang ating teksto. 31 verse 3, Jeremiah. Surat ni Jeremias Kapitulo 3, ayat 31, versikulo 3. 3, kastuti ko na. Iya po Diyos nagparang kanya nabayagin, abanawin. Akinunana, wen siya nagayata, ken ka iti agnanayo, apanagayat, kapo ababain iti kinamanga asi, inya sidig ka inan. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, talatang 3, kahit ba sinasabi, ang Diyos ay napakita na una sa akin na nagsasabi, Oo, iibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Amen. The Lord is His one. So this is our text mga kapatid. Book of Jeremiah, chapter 1, verse 3. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So yung ating teksto, our topic, evidences of God's love. Amen. Mga ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Amen. So dito, during the time of Jeremiah, nagparang ni ako kingkwana at siya kinausap ng Diyos na siya po ay nahang ng dakil ng Diyos. Ay ayatin ni ako isuna, awan, patinggana, nga panagayat. Kaya hindi ka man nangaasi, Gapo di panangaasi ni Apo kung masilig isuna. So ganun daw po ang Diyos sa bawat sa atin. Amen. Amen. Kapag daw tayo po ay inibig ng Diyos, mga kapatid, kung mas asilig isuna kayo kayo, buyogan day, kaasi na. O yung kamanagayat na. Amen. So tingnan po natin, sabi nito, evidences of God's love as seen in the Bible. So makikita po natin ang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos with the supporting verse of the Bible. Amen. Amen. Kasi nga hindi naman tayo kagaya ng mga Israelite na nung araw during the time of Moses, talaga nga nakita diyan pa nagpakita di panagayat ni Apo katakwada. Amen. Ngayon tayo sa ating kapanahunan, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung ebidensya nakasulat sa Bible. Amen. Deuteronomy chapter 7, 7-8, ang ating mga supporting verse. Surat Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8, kastuti ko na. Na po Diyos saan na nga impaay iti ayat nakin ka. Wenno pinili na ka, gaputag da kayo iti bilang ng isabali nga ili. Tada kayo iti kababasitan iti kadagiti amin nga ili. 8. Yang gapo taniya po Diyos ay ayatin na kayo. Kit gapo ta sa lamit-mitan na tikari kay sa patana kadagiti amayo iti ima ama nakabalin ti panagaon ti Apo Dios kada kayo ket pinagsubbot na kada kayo malipod iti balay ti nakadipnan iti ima ni Paraon nga ari ti Herto. Amen. Amen. Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 8, kahit ba sinasabi, hindi kayo iniibig ng Panginoon, hindi pinili kayo ng Panginoon dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. So, kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa ng kanyang sinumpa sa inyong mga magulang, ay inalabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Amen. Yeah, so book of Deuteronomy chapter 7, 7-8, the Lord did not set His love upon you, nor chose you, because you were more in number than any people, but for He were the fewest of all people, but because the Lord loved you, and because He will keep the oath which He hath sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen,
from the hands of Pharaoh, king of Egypt. So hindi raw sila inibig, ang mga Israelite ay hindi sila inibig ng Diyos dahil sila marami o konti. Bagkus inibig sila, pinahalagaan sila ni Apo Diyos kasi ada iti pangako ni Apo Diyos, kay sapatan ni Apo Diyos, dagiti amada, kini Abraham, kini Isaac, kini Jacob. Amen? Kaya po sumunod. Kaya ipinakita ngayon ng Diyos sa kanila ang pagpapahalaga, ang pag-ibig, panagayat, katakwada. Pero most of them, kakamsan ko, pasaway. Diba? Pasaway na, reklamador pa. O, diba? Amen? O, pag na-stuck ito, diba? Pag nabasa mo yung history ng mga Israelite during journey to wilderness, yung paglalakbay sa ilang. Kasi ang wilderness, kamusta, sabi ng mga Bible scholar, either daw disyerto o kakaykaywan. Yun yung wilderness. Amen? So makita natin, doon walang sycamore. Amen. Amen? Walang pure gold. Diba? Amen? Napagpagbilan nila. Ay awan met kapsat ti pagkatangan at chinelas da kada bagbado da. Ni wala man na nakadisplay sa gilid-gilid na yuki ukay-ukay. O, diba? Amen? Pero hindi nila nakita habang sila naglalakbay, yung chinelas nila hindi napupudpud, yung damit nila hindi nasira. Diba? Amen? Then, awan makanda. Pagreklamo na kini Apo Diyos, nagpadala ang Diyos ng mana. Oh, ito po ay tinatawag na kasing lasa raw ng weeper. Amen? O, ito tinatawag nilang pagkain mula sa langit. Provided ng Diyos, handa nga ginatang. Ita store. Amen? Amen? Nagsawa na kamsat ko di mana, ano nga? Karni man na, nagsubli kami lagi di Ehipton. Ore kami ay alipin lang. Mahalaga, makakain kami ng karne. Ang pinakabi, nagpadala naman ng Diyos ngayon ang kamsat ko ng pugo. Amen? Abay, mahal kaya yung pugo ngayon sa ating kapanahonan. Amen? Amen? Eh, doon daw sa mga high blood o anemic yata yun. Binibili nila yun, di ba? Amen? Masarap yun. Ha? Pinakain na naman sila ng Diyos. So, habang sila naglalakbay, kausap ko, ano nangyari man rin? Wala silang mainom. Reklamo na naman. O, di ba? Amen? Pero still, nandiyan pa rin, pinoprovide ng Diyos sa kanilang inumin. Amen? Kung sila malapit sa dagat magpula, ano sabi ng Bible? Kamsat ko, makita nila sa likuran na yung mga sundalo ni Paraon. Ang reklamo naman eh, pamamatay na tayo dito eh. O di ba? Amen. Pero iniligtas pa rin sila ng Diyos. Nahati yung dagat na mapula, nakatuwid sila, at ang mga sundalo ni Paraon sa gitna ng dagat pula, sila'y nalunod. O di na nakita yun. Amen. Yun ang pagpapakita sa kanila ng Diyos. Amen? Sapagkat sila espesyal sa paningin ni Apo. Amen? Hosea chapter 11, verse 1 to 4. Surat ni Oseas, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4 hasta 9. Idubig pa ni Israel, so inayat ko, ket manipo di jay hepto, niyabak ti anak ko. No kasano, kaado iti panagayab, dagiti mamadto, kadakwada, ado pa iti, yadayuda kadakwada, nagidatdaton da kadagiti baalis, ket nagpurda iti syenso, kadagiti kinikititan aladladawan. No kay kasta insurot ti prem amagna. Inarakop ko iti ida kadagiti takya ko ngem sa anda anam amuan asya tinangagas kadakwada 4. Inya sidik ko ida babae kadagiti tali anatan natauan. Babae kadagiti singgalot ti ayat. Ket siya iti kadakwada iti kasta kadagiti mangikat iti busal kadagiti sangida. Ket inkabil ko ti kanin ti sangwanan da. Amen. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Hosea, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 4, ganito ang sinasabi. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Lalo silang tinawag ng mga propeta, ay lalo naman silang nagsihiwalay sa kanila. Sila ay nangagahain sa mga baal, at nagsusunog ng mga kamangyan sa mga larawang inanyuan. 3. Gayon may aking tinuruan ang Israel na lumakad. Aking tinalong sila sa aking mga bisig. Ngunit hindi nila kinikilala ang aking pinagaling sila.
4, akin silang pinaglubayan ng mga tali ng tao, ng panali ng pag-ibig. At ako'y naging sa kanila ay parang nag-aalis ng paningkaw sa kanilang mga panga. At ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila. Amen. Praise the Oh, Lord. kita nun doon nilarawan ng Diyos ang kanyang pangungusap sa mga Israelite through prophet of God. Amen? The book of Isaiah chapter 11, Hosea chapter 11 verse 1 to 4. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. And he called them, so they went from them. They sacrificed unto Baal and burned incense to the graven images. I thought Ephraim also to go, taking them by their arms, but they know not that I held them. I drew them with cord of a man, with bands of love, and I was to them as they that take off the yoke of their yokes, and I lead meat unto them. Kita mo, para raw silang tinalian, panali ng tao. Parang nakatali sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Nag-provide pa ng Diyos ng pagkain kadakwada, pero pasaway na lang ta. Makikita mo, ang isang Kristiyano, pag pasaway, hindi niya nakikita yung pagpapahalaga ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa kanya. Paisumat na yan. Amen. Amen. Kaya pala pag pasaway tayo ng Kristiyano, hindi mo makita pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. Kasi nga sila puro reklamo. Imbis na yung Diyos na sa langit, Diyos na nakasabit, yung kanilang pong sinamba. Diba? Kasi nasa Bible, sabi sa Bible, Ama namin na sa langit, hindi Ama ang nakasabit. Hindi namin nakasabit. Diba? Amen? Sarili yung natin gano'n di ba? Ama namin nakasabit, hindi nakasabit na sa langit, nakasabit. Di ba? Tinuro ng mga paring Kastila. Turo na rin yun. Sabi ng mga pastor, hindi totoo yan. Parang gano'n din mo sa itong araw. Itinuro sa kanila mula sa pagkabata, ang Diyos nila na sa langit, hindi imahin, hindi rimulto. Pero ang kanila, pasaway pa rin. Sabi siguro na, mas malapit na to. Malapit nga. Bingi naman yan. Di ba? Tulag ba? Una natin panggala to, tilit. Amen? Amen? Sipin mo yun. Ganon sila. Hindi na nakikita. Kaya salamat sa Diyos. Tayo na iniibig ng Diyos, pinapahalaga ng Diyos, at napalagip ni Apo kadalayo. Revelation chapter 3 verse 19. Surat ni Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 19, kastedikonan. Kadagiti so amin adungdungwek, siya babalawik. Ket gugurat ida, aggagit ka ngarod, ket agbabawi ka. Yeah, praise the Lord. Surat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, Palapis 9, ganito na sinasabi, ang lahat kong iniibig ay aking sinasawan at pinarurusahan. Ikaw may magsikap at magsisi. Book of Revelation chapter 2 verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Yan, kapag tayo pa iniibig ng Diyos, sinasaway tayo ng Diyos, palagi pa natin ni Apo. Amen. Palo, hindi hambalos. Amen. 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 Kasi iba na yung hambalos, delikado yun. Palo lang, palagip lang. Amen. Kumbaga, pitik-pitik lang ni Apo Diyos. Amen. Nung nagkamali tayo, pagpapakita at ipanagayat ni Apo. Kaya sabi rito daw tayo, mga kapatid, ay manumbalik, magsisi kayo. Amen. Kaya sabi rito mga kapatid, as long na atin daw iniingatan ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili rin sa atin, nagiging perfecto sa buhay natin as a believer, sa Christian, di panagayat ni Apo. Hosea chapter 2 verse 5. Yung mula nga surat ni Juan, Kapitulo 2, versikulo 5, kastedikonan. Inti siya sinuman ang mga salimikmed iti sa una, pudno ang nagdalunan ng kenkwana iti ayat ti Diyos. Ket daytoy pan nakaamu tayo nga datay kenkwana. Amen. Yeah. Sulat ng unang Juan, Kapitulo 2, talatang 5, ganito ang sinasabi, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay nagsasakda ng pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman natin tayo ay nasa kanya. Amen. The Epistle of John chapter 1 verse 5. 2 verse 5. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Kapag daw ating iningatan, sa salimanpitan tayo tisasao ni Apo, nagiging perfecto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At patunay na tayo po ay agdakin ni Apo Diyos. Amen. Amen.
Tapos pusoon. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kung na as seen in the Bible. Ang pag-ibig ng Diyos, makikita, inilarawan sa mga supporting verse ng Bible, hindi lamang sa mga Israelite, kundi datayo, na Kristiyano, datayo iti ay ayatin ni Apo Diyos. Amen. And secondly, as seen in nature, in born character. Sa John chapter 3, verse 16. Surat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, kastiti kunana. Takas talaunay, ti panagayat ti Diyos, ti lubong, ay na ti anak na abugbugto. At no amin na mamati kenkwana, saan amapukaw, no diket adda, biyag na ngagnangayon. Amen. Sa aklat ni Juan, Kapitulo 3, talatang 16, ganito na sinasabi, sapagkat ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, for God so loved not the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Yun po yung tinatawag na as seen in nature and born character. Ibig sabihin, mga kapatid, nung ipanganganak si Baby Jesus, kasama na nun ang kanyang nature niya. Amen. Na mayroon siyang pag-ibig. Amen. Kanino? Nung araw sa mga Israelite lang. Pero nung siya ipinanganak na sa sabsaban, sabi rito, aminin nga tao, dagiti mamati kingkwana. Amen. So naging universal yung pag-ibig ngayon ng Diyos dahil ipinanganak si Baby Jesus. Amen. Kung yung pinanganak siya sa sabsaban, nandun niya yung kanyang born, sabi nga rito, character. Ano kanyang nature, born character, di pa nagayak na katatayo. Amen. No matter what nga sino man tayo. Amen. Amen. Edukado ka mo, nung edukado, mayaman ka man marigriga. Kapsat ko, sabi rito, sa Romans chapter 5, 5-8, because the love of God, Christ died for us. Yun ang pagpapakita. In born character. Surat ni Pablo kadagiti taga Roma, Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 8, kastiti kunana. Ket tinanama sa napakagawainan. Pati ayat ti Diyos, may parukrok kadagiti puspuso tayo. Gapo iti Espiritu Santo, anayted kada kayo. Tayo di nakapsot tayo, may laing iti tiyempo apan nakipaay ni Kristo. At ay gapo kadagiti managdakdakes. Kadarasay ti mayat amatay, may puon ti may saan nalintig. Lupay ang nga tama kay tured amatay, gapo ti may sa tao na imbag. 8. Ngayon ti Diyos, napatalgid da ti ayat na kada kayo. Agsipod tayo, idinto ang managbasol tayo, pailaing ni Kristo na tayo takbo kada tayo. Amen. Oh, para pa ka sa ni Apo Diyos. Hallelujah. Oh, mukhang samsang mapulo sa dyan ang palakpak ka. Sa aklat ng Roman, Kapitulo 5. Marami. Baka mabising ka ba? Tatagalog. Aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatang 5 hanggang 8, ganito ang sinasabi. At ang pag-asa ay hindi umihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin sa 6, sapagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahonan dahil sa mga masama. 7, sapagkat ang isang tao ay bahagyanang namamatay dahil sa isang tao matuwid. Bagamat dahil sa isang tao mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. So, datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Yeah. The Epistle of Paul to Romans chapter 5, 5-8, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto you. So panagayat ni Apo Diyos, sa dati puso tayo, babalik ni Espiritu Santo. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Na tayo po ay awapay tikirod na, kasi may nahihirap pag sinabi mo pigsa. Pigsa kasi Tagalog, litid eh. Amen. Amen? Kaya, kirid ko ng latang, no? Amen. Awapay kirid tayo, ni Kristo na tayo po kada tayo. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. So sa nature daw ng tao, walang magsasakripisyo para lang sa kanyang kapwa. Ayaw ng tao na mamatay siya dahil lang sa kanyang kapwa. Amen.
Pero si Kristo, inaramid na. Amen? Sabi ito, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yun ang pagpapakita ng born character and nature and born character ng ating Yesus Kristo, nagsagaba, namatay yung Krus di Kalbaryo para sa atin. Amen. Yun ay pagpapakita ng kanyang nature, natural na pag-ibig, natural na karakteristik ng ating Yesus Kristo sapagkat siya namatay, sinakrispisyo kanyang sarili para lamang kada tayo ang managbasol. Natarosan niyo kamsa? Amen. Tarosable ba? Awatable. Amen. Praise the Lord. O, sundan natin sa 14 verse. Ephesians chapter 2 verse 4. Surat ni Pablo, taga Efeso Kapitulo 2, versikulo 4, hasta 9. Iti Diyos, dito anabak ng iti kaasi. Napoy tinakkel ngayat na, apinagayat na kada kayo. Amen. Yeah. Aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 4. Ganito po ang sinasabi, ngunit ang Diyos, palibasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig, sa kanyang iniibig sa atin. Amen. Praise the Lord. Oh, no? The Epistle of Paul to Ephesians chapter 2 verse 4. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherein He loved us. So, dakkel, mayaman siya sa panangaasi. Kapsat, dakkel di panagayat na, pinagayat na kadatayo, kaimpakita na. Amen. Kaya raw po ang pag-ibig ng Diyos, ito raw po ay nahayag sa tao sa pamagitan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Diyos ay hindi natin siya literally nakita. Pero dahil pinanganak si Baby Jesus, ang ating tagapagligtas, so sa pamagitan niya, naipakita ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Amen? Especially sa Kristiyano, sumursuruti, pagayatan ti Apo. No? Titos, Kapitulo 3, 4. Meron lang 13 verses kasi yan. Malapit na tayong matapos. Isurat ni Pablo kay Tito Kapitulo 3, versikulo 4, hasta 9. Imi di nagparang ti parabot ti Diyos, ama manangay salakan ka na kayo, ket ti ayat na kada iti tattao. Amen. Sa aklat ng Tito, Kapitulo 3, talatang 4, ganito po ang sinasabi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Amen. Praise the Lord. The Epistle of Tito, Paul to Titus, chapter 3 verse 4. But after that the kindness of love of God, our Savior toward man appeared. Nahayag ito ang pag-ibig ng Diyos sa pagpapakita ng ating Kristo. Kapag isakripisyo na. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, sa atin as a believer, as a Christian, kanya tayong Kristiyano kung sa ni Apo nagbibigay sa atin ng kaaliwan, liwliwa. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. Di may kadua surat ni Pablo kadag iti taga Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 16, kastoy ti kunana. Ken ni Apo tayo ay Kristo metlaeng ken ti Dios nga Ama tayo iso anagayat kada tayo. Ken inakkan na tayo iti agnanayon aliwliwa ken nasyaat nga inanama kapo ti parabor. Amen. Yeah, palapatan ko sa kanya po Diyos. Hallelujah. Aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 16, ang ganito ba sinasabi? Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at ng mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Amen. Praise the Lord. The second epistle of Thessalonians, the epistle of Paul to 2 Thessalonians, Paul comes to chapter 2, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Iti nasatuan ng sultan, nakasat ko, chapter 2 verse 16. Now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, who has loved us and has given us everlasting consolation and good hope through grace. Amen. So, nagbibigay ng Diyos ngayon ng kaaliwan sa atin dahil inayat na tayo ni Apo. Kapag inayat natin ni Apo, pinapakita nyo panangliwliwa na kada tayo. Kaya pangdamnama, kaya habang buhay, may pag-asa. Amen. Amen. Kaya habang Lord. Kaya ang ating magulang natin sa Malapit noon, pinakita niya yung pag-ibig sa atin. Diba? Amen. Amen. Especially ang mga workers.
Pag napunta kayo ng pastoral house, iba-iba ugali ng worker. Iba-iba yung pinanggalingan ng mga worker. Pero nandun talaga ang pagpapahalaga, pagpapakita ng pag-ibig sa atin ng magulang natin sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nga ng mga pastor, kung pwede lang, bayaran ko isang tao, isang kaluluwa para maligtas. Nandiyan kanyang pag-ibig. Kaya nga pag nagkukusada tayo, dakdal di gastusin the church. Amen? Yun ay pagpapakita rin ng pag-ibig ng ating magulang sa mga Pinoon sa mga taong hampay na kamamok kiniampo. Amen? Amen? And lastly, sabi rito, as sin and providence, divine guidance o yung tinatawag na God's care, kalinga, pag-aalaga ng Diyos kada tayo. Amen. Isaiah 63 verse 9. Tatlong bersikulo na lang. Isurat ni Isaiah Kapitulo 73, versikulo 9, kastoy ko na. Di amin aladingit da, isu na paladingit. Kit ti anghel, isak lang da. Insalatan na ida, iti ayat na. Ken iti asin na. Sinubot na ida, kit inawit na ida. Kit imbagkat na ida. Kadig iti aming aldaw, diugma. Amen. Amen. Aklat ng Isaias, Kapitulo 63, talatang 9, ito mas nasabi, sa lahat nilang kadalamatian ay nagdadalamhati. Nagdadalamhati siya. At iniligtas sila ng anghel na sa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay kinubos niya sila. At ang kanyang kinilig sila. At kinalong silang lahat noong araw. Amen. Yeah, Book of Isaiah chapter 63 verse 9. And all the affliction, he was afflicted. And the angel of his presence saved them. And his love and his pity, he redeemed them. And he bare them and carried them all the days of old. Kapag sinabing affliction, either daw mental or physical agitation. Mabalin nga, sakit ti bagi, sakit ti panunod. Yan yung affliction. Amen? Amen? Sabi rito, nilarawan ng Biblia, kung sila po ay nagdadalamhati, siya rin po ay nalulungkot din ang dakilang Diyos. Amen? And the angel of His presence saved them. So nagpapadala siya ng angel para iligtas. Amen? Yung mga Israelite during their time and sa atin ngayon. Amen? Amen? Ililigtas tayo. And His love and His pity, He redeemed them. Kaputi, kaasing, yung panagayat na sinumpod na tayo, tinubos tayo. Amen? And He bare them and carried them all the days of old. So pagbangkatan na tayo ni Apo Diyos. Amen? Amen? Binubuhat tayo ng Diyos. Amen? Hindi naman literal na binubuhat tayo. Hindi ka ibig sabihin, nakaangat na tayo sa lupa. Hindi yan ha. Ibig sabihin yung daydadagsin tayo. Yung mga problema natin, Diyos po yan ang bumubuhat niyan. Amen? Kaya ba sumusunod? So kaya as sin and providence, divine guidance, yung tinatawag ng God's care. Pag-aalaga, kalinga ng Diyos sa atin. Diba pag may problema kayo, sabi niyo, ako, the problema, solbarim. Mamaya, dinagtagal, mamaya, malutas na. Ganun yun, yung pagkikirs ni Apo Diyos kada tayo. Amen? Amen? Isaiah, Psalms 145 verse 20. Surat dagiti Salmo 145, versikulo 20, kastoy ko na. Ya po Diyos, sa lakniban na amin dagiti agayat kinkwana. Ngem amin dagiti nadangkes, dadailin ng tuyda. Amen? Yeah. Aklat ng mga awit, Kapitulo 145, talatang 20, ganito ang sinasabi. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng mga nagsisiiwi sa Kanya. Ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Amen. Book of Psalms chapter 145 verse 20, the Lord preserveth all them that love Him, but all that wicked will He destroy. So as nung pala na pinapakita natin, panagay tayo ni Apo Diyos, ni Apo ayatin na tayo man. Ibigin din tayo ng Diyos at the same time, salwadan na tayo ni Apo. Kaya nangyari di ba sa Talipa o Malapastor, iningatan sila ng dakilang Diyos kasi pinakita ng Malapastor yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Amen. Amen? Bagamat sila, sabi nga pagpasok, sabi nga ng mga prayer warrior, pagpasok daw nila sa Talipa, para pumasok na doon sa yumig ng mga leon. Amen? Pero dahil nandun na ka ng pag-ibig sa Diyos, kaya sinaluwadan isa natin ni Apo. O nasa Bible, totoo nga naman. Amen? And last verse, Psalms 91 verse 14 to 16.
Surat dagiti Salmo 21, versikulo 14 hanggang 16 kastiti kunana. Gaputay saad na iti ayat na kanya, ngaron iso, ilasat kunto, ikabil kunto itinag ngato, gaputa inamuna itinagan ko. Iso, awagan at to, ket siya sumbatak to, adak to kenkwana, pagtukutan, iso, ispalik to, ket idaydayaw punto, 16. Iso, pinigik to itinapuot, panagbiag, ket pangipangarap nga, iti panangi salakan ko, Amen. Tagalog. Ayan. Ganda natin yung awitin. Aklat ng mga awit, sa pitang awit ay uno, talatang 14 hanggang 16. Because he lived yan. Because he lived. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kanyang inilagan ang kanyang mga pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Aking iniligay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalawan ang pangalan ko. 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagambagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. 16. Aking bubusugin siya ng mamang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas sa Oh, yun ang verse sa salita ng Diyos, no? Psalms chapter 91 verse 14 to 16. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Naganap nangyari sa buhay ng ating magulang sa Malapinoon. Amen. Inabot siya ng 89 years bago siya pinagpahinga ng Diyos. Pero supposed to be, paglabas niya ng talipaw, pinasok ng lamig ang kanyang katawan, hindi na siya umabot ng ganung edad sana. Amen. Amen? Pero naabot pa niya yon 89 years bago siya pinagpahinga ng dakilang Diyos. Ganon po yun. Amen? Naging ganap totoo sa buhay natin kapag tayo naglilingkod kini Apo, as long pinakita rin natin din pangalalay kini Apo. So nawan po natin ating aralin, evidences of God's love. Ebidensya ng pag-ibig ng Diyos, nakikita mo sa Bible. Ito po ay nature niya, born character. Paspay na, nung sinila siya sa sapsaban, naroon na yung kanyang pag-ibig sa mga tao. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig, sinakripisong kanyang sarili para tayo magtamo ng katubusan, kaligtasan. At sabi rito kamsa, yung kanyang kalinga, pangangalaga sa atin, yung tinatawag ng God's care, ay nakikita sa pamagitan ng kanyang pagpapahalaga. Kaya tayo umawi. Hallelujah, praise the Lord. Because he lived, tama ba yung title? Praise God, hallelujah. Hallelujah.
Tapos prayer pangkalahat at panalangin ng ano magulang namin sa pagkukulang pagkasala na paus sa ipatawaran mo kami. Tinaiwan-wan na isa sa o mo po Diyos sa sasao pagbunga mo po tibiyag mi malapit mo. Salamat. Pinahalagahan po kami. Mag-isino wala kami, wala Pinoon. Pinakita mo ang pag-ibig ko sa mga salamat. Hallelujah. Dakilang Diyos, yung nagpapagpalang kamay, tingkang na rin araw, sumbarang yung problema, kay bagamamo na rin masakit. Tana kami abot ipig sa kirin, pabiligan na ngayon ang rin pamatibi sa mga bagay ko sa kami mahirang ng pala kasi kami matagat patibay ang aming pananampalataya. Turuan ng mga sunod, makagawa ng ayos yung mga pagkalupoti parapol, material, financial, physical, institutional na pagpapala. Bigyan mo ng pagkatawa ng aming makapitbahay, aming mag-official, aming loved ones, aming makabayan, kasama yung manahal na magliling ko sa iyo para kami magmana ng kaligtasan ng buhay mo lang kaya patong magpaparayan ng mga beloved and middle children sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Mga batid sa ating masiling sa pagkakalayan ng mga pastor, beloved and children, aming sama-salang sila sa uwan, ang makaramdamang cancer, leukemia, diabetes, pagkagulat, pagkabingi, rayuma, arthritis, diabetes, high blood, sakit sa puso, ischemisis, gawa ng kaaway, mag-slice yung lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! Amen and amen. Praise the Lord! Dawatan po kausap ko, tayo po ay tumadal. And let us shout. And job 3 times shout. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise God! God bless you po na yung pagkamalan. We love you so much. Father Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Sa ating pong announcement,